Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, alamul malaikatil abrar, ang daigdig ng mararangal na mga anghel. At tinatalakay pa rin natin yung mga gawain ng mga anghel at yung ilan sa kanilang mga naging pakikitungo sa mga tao. Isa sa mga kakaibang nangyari sa pagitan ng tao at ng anghel ay nang sinuntok o sinampal ni Musa alayhi salam ang malakal maut at nasira ang mata nito. Musa, yafka'u ayna malikil maut. Ang anghel daw ng kamatayan o si Musa alayhi salam, natanggal daw niya ang mata ng malakal maut. So dito, nilinaw ni Sheikh alhamdulillah ang kwento na ito dahil merong mga tao na tinatanggi nila ang hadith tungkol sa pangyayari na ito. Sinasabi nila hindi raw ito logical o hindi ito karapat-dapat kay Musa alayhi salam, katulad ng kung paanong doon sa tinatalakay natin doon sa Esma, merong mga tao na tumatanggi na nagkakasala ang mga propeta o gagawa sila ng mga bagay na katulad nito na kakaiba. So yung kabuuan ng hadith na ito ay iniulat ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'a malakal maut ila Musa alaihi salam, faqala lahu ajib rabbak. Dumating daw kay Musa alaihi salam ang anghel ng kamatayan at sinabi raw ng anghel na ito, tumugon ka sa iyong Panginoon. Sinabi nito kay Musa alaihi salam, tugunin mo ang iyong Panginoon. Pero hindi tumugon si Musa alayhi salam. Wala siyang ginawa. Ang ginawa niya lang, falatama Musa ayna malakal maut, ayna malakil maut, faka'ahuma. So, sinampal daw ni Musa alayhi salam, sinampal ni Musa alayhi salam yung malakal maut at natanggal daw ang dalawang mata ng malakal maut. So yung dalawang mata pala yung natanggal doon sa malakal maut ayon sa hadith na ito. Faraja al-malak ilallahi ta'ala at bumalik ang malakal maut kay Allah. Faqala innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul mauta wa qad faqa'a aynay. Tunay na ipinadala mo ako sa isang alipin mo na ayaw mamatay. Hindi niya gusto ang kamatayan at tinanggal niya ang aking mga mata o ang aking mata. Na maaaring ito mabasa bilang ayni, isang mata ko, o aynay, dalawang mata ko. Pero nakita natin na dalawa yung mata doon sa simula ng hadith na ito. Qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinugtong niya sa kwento na ito, faraddallahu ilayhi ayna, ibinalik ni Allah sa kanya ang kanyang mata. Wa qala irji ila abdi faqul alhayatu turid, bumalik ka sa aking alipin at sabihin sa kanya, gusto mo ba ng buhay? Fa in kunta turidul hayata fada yadaka alamat ni Thorin. Kung gusto mong mabuhay o kung gusto mo ng buhay, ilagay mo ang iyong kamay sa likod ng Thor, sa likod ng toro, yung lalaking baka. Ilagay doon ni Musa alayhi salam. Fama tawarat yadaka min sya'rati fa innaka ta'ishu biha sana. So, gaano man karami na buhok ng toro ang mapailalim sa iyong kamay sa paglalagay ng
kamay ni Musa alayhis salam doon sa ibabaw o sa likod ng toro. Ang bawat isa doon ay 1 taon na katumbas ng buhay na idadagdag sa kanya. Sumama, at sabi nung sinabi na nga ito ni Malakal Maut kay Musa alayhis salam, sinabi ni Musa alayhis salam, anong mangyari pagkatapos nito? Kung maubos na yung taon na dagdag sa kanyang buhay, sabi ng Malakal Maut, thumma tamut, pagkatapos niyon ikaw ay mamamatay. Qala fal'ana min karib. At sinabi ni Musa alayhis salam, hindi na. Ngayon na lang mas mabuti. Mas mabuti na lang na ngayon na lang. Wa Malakal Maut kana ya'tin nasa ayanan fa'ata Musa falatamahu wa kafa'a ayna. Na dito nga sa hadith na ito, ang anghel ng kamatayan ay, kumbaga, nung unang panahon o maaring ito ay espesyal sa mga propeta, dumarating ang Malakal Maut dati ng harapan. Pero nga nung nakaharap niya si Musa alayhis salam, sinampal siya ni Musa alayhis salam at natanggal ang kanyang mata. So, ibig sabihin, nang bumalik si Malakal Maut kay Musa alayhis salam, hindi na ginawa ni Musa alayhis salam yung paglalagay ng kamay niya doon sa likod ng toro. Hindi na niya ginawa, bagkus ay tinanggap na niya na siya ay mamamatay. At actually, ang nangyari na ito ay katulad din nga nung nabanggit natin, di ba, na ang mga propeta, pinapapili sila ni Allah kung gusto na ba nilang mamatay ngayon. So ganito yung nangyari kay Musa alayhis salam. Ganito yung nangyari kay Musa alayhis salam. Na pinapili siya, kumbaga, ni Allah kung gusto na ba niyang mamatay o kung gusto niyang humaba pa ang kanyang buhay sa bilang ng balahibo ng toro na mahawakan niya sa likod nito. So piniliwanag ang hadith na ito ni Ibn Hajar. Nakatulad sinabi ko kanina, merong mga tao na namimiloso po. So binibigyan nila ito ng interpretasyon at tinatanggi nila kasi hindi nila maintindihan. Yan ang problema minsan sa mga tao. Porque hindi nila maintindihan, minamalina nila o hindi nila tinatanggap. Porque hindi nila naiintindihan, hindi na nila tinatanggap. At maling mentalidad ito. Maling mentalidad ito. Kasi maaring merong bagay hindi mo naiintindihan kasi hindi nasaklaw ng iyong kaalaman na yung mga tao minsan nagsasalita bago pa man nila tingnan yung mga batayan, bago pa man nila timbangin yung mga bagay-bagay. Kumbaga nagmamadali sila sa paghahatol na mali yan, nang hindi naman nila tinitingnan muna yung batayan. Na baka sila ang mali, hindi lang nila alam. Dahil nga, hindi mo alam ang isang bagay ay mali na. Tiyakin mo muna na meron ngang ganong bagay o wala. Okay? Hindi porke, kumbaga, may mga tao kasi pagka hindi nila naiintindihan yung isang bagay o hindi nila alam na may ganun palang bagay, nagsasalita agad sila. Hindi ganun. Kasi pwede naman na hindi naman mali yung isang bagay, hindi lang talaga nila nalaman. Okay? O hindi naman mali ang isang bagay, bobo lang talaga sila, kaya hindi nila nalaman. At yun nga, ganun yung tao na madalas magsalita sa mga bagay-bagay. Lakas lang ng loob ang puhunan. So piniliwanag ito ni Ibn Hajar al-Asqalani. Wadakara Ibn Hajar al-Asqalani anna ba'dal mubtadi'a ankara hadal hadith. Binanggit ni Ibn Hajar al-Asqalani ng ilan sa mga ahlul bid'ah, ang mga kabilang sa mga grupo na gumagawa ng bid'ah, ay tinatanggi nilang hadith na ito. Wadakara fir raddi alayhim, at binanggit niya sa kanyang tugon sa kanila, anna Musa latama Malakal Maut li'annahu ra'a adamiyan dakhala darahu bigayri idnihi. Si Musa alayhis salam, sinampal niya ang Malakal Maut nang ito'y dumating sa kanya dahil ang nakita niya ay isang tao. Si Malakal Maut ay nag-anyong tao. At yun ang sinampal ni Musa alayhis salam.
yung anyong tao na malakal maut. Kumbaga, yung si malakal maut na nasa anyong tao. Sinampal niya ito nang ito ay pumasok sa kanyang bahay nang walang pahintulot ni Musa alayhis salam. Okay, so ibig sabihin, justifiable ang nangyari na ito. Justifiable. Sinasabi pa nga ng ibang scholar na maaring si Musa alayhis salam dahil pinipinsala siya ng mga Hudyo. Pinipinsala siya ng mga Hudyo. So maaring nang dumating sa kanya ang malakal maut, inakala niya na ito ay isang Hudyo na nagbabanta sa kanyang buhay, kaya ito ay kanyang sinaktan. At gayon din, walam ya'lam annahu malakal maut. At hindi alam ni Musa alayhis salam, syempre na ito ay malakal maut. Basta nakita niya lang tao. Katulad ng nangyari kay Maryam, di ba? Nang dumating sa kanya si Jibril alayhis salam, sinabi niya, A'udhu birrahmani in kunta taqiyya. Nagpapakupkop ako sa mahabagin kung ikaw ay tunay na may takot sa kanya. So hindi kilala, hindi nakilala ni Maryam ang anghel. So ganito rin si Musa alayhis salam, hindi niya nakilala ang anghel, hindi nila nakilala pareho na ito ay nagkatawang tao. So itinuring nila ang mga ito na tao. Pinakitunguhan nila bilang tao. Waqad abaha syari faq'u ayna an-nadir fi daril muslimi bighairi idhin. At sa Sharia, sa Islam, actually may hadith na actually ito ay babala na pinahintulutan na tusukin mo daw ang mata ng sino mang tao na sumisilip sa bahay ng Muslim nang wala itong pahintulot. Sumisilip lang, iba hindi pa yung pumapasok. Ba, sumilip sa bintana, sumilip sa pinto, okay, napadaan tapos pasilip-silip doon sa pinto mo. So yun ay maari daw sundutin ang mata. Actually, merong hadith tungkol doon. Waqad ja'atil malaika ila Ibrahim wa ila Lut fi surati Adamiyin. At hindi lang ito nangyari kay Musa, kay Maryam, na dumating sa kanila ang mga anghel sa anyo ng tao. Dumating din kay Ibrahim alayhis salam at Lut alayhis salam ang mga anghel sa anyo ng tao. Falam ya'rifhum. At hindi nila nakilala ang mga anghel. Falam ya'rifhum ibtidaan. Sa unang pagkikita nila, hindi nila nakilala yung mga anghel. At gayon din, so sa simula, hindi nakilala ni na Ibrahim at Lut yung mga anghel na pumunta sa kanila. Walau arafahum Ibrahim, lamma kadima lahum, walau arafahum Ibrahim, lamma kadima lahum al-ma'kulat. Kung nalalaman lamang ni Ibrahim alayhis salam na anghel pala yung dumalaw sa kanya, hindi na siya naghanda sana ng pagkain. Nalaman na lang niya na anghel pala yung dumating sa kanya, pumunta sa kanya. Nang nakita yung mga anghel na, anong nakita niya sa mga anghel? Na nagduda siya na baka anghel nga yung pumunta sa kanya. Ang ginawa ng mga anghel? Hindi sila kumain. Hindi sila kumakain. So doon na nagduda si Ibrahim alayhis salam. At yung nga sinabi ng mga anghel, la takhaf, huwag kang matakot. At nagpakilala sila ng mga anghel na pinadala ni Allah. Walau arafahum Lut, lama khafa alayhim min qawmihi. Hindi si Lut alayhis salam, hindi niya alam na yung mga pogi, yung mga lalaking pogi na pumunta sa kanya na pinagkaguluhan ng mga bading, hindi niya alam na mga anghel pala yun. Dahil kung alam niya na mga anghel yun, hindi niya kinatakutan para sa kanila na sila ay mapipinsala ng kanyang nasyon. So, nangyayari na darating ang anghel sa anyo ng tao, darating sila sa mga propeta na hindi nalaman ng mga propeta na ang kaharap nila ay anghel pala. وَالتَّقْرِيبُ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تُخْبِرُ عَنِ الْغُيُوبِ بِنَدْرٍ عَقْلِي mujarrad yunafi al-iman. Ito ay isang napakatinding babala sa mga pilosopo. Ang pagpapasinungaling sa mga hadith na sahih. Tatakwil mo yung hadith na sahih. Na nagbabanggit lalong-lalo na sa mga al-ghaib.
at ipagpapalit mo ito sa logic o sa kung ano yung nalalaman ng tao, ang bagay na ito, ang pagtanggi sa mga hadith na sahih, ay nakakasira ng iman. Na technically, nandun na siya sa bingit ng kufur. Nandun na siya sa bingit ng kufur o kawalang pananampalataya. Mas malapit na siya sa kawalang pananampalataya. O maaaring kafir na nga siya talaga. Kaya sasabihin niya, bakit ganyan? Bakit ganito? Paano uupo yung yung inilibing sa libingan? Pauupuin nila Munkar at Nakir para tanungin, paano sila makakaupo? Wala nang pwesto doon. Mga ganong bagay, yun ay kufur. Okay? O kung hindi man, malapit na talaga sa kufur. So ito nga, فَأَوَّلُ صِفَاتِ الْمُتَّقِينَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Ang kauna-unahang katangian ng mga tunay na may takot kay Allah, sila ay naniniwala sa mga nalilingid. Kama dhakarallahu dhalika fi matla'i suratil Baqarah, katulad ng binanggit ni Allah sa suratul Baqarah, na فَإِذَا صَحَّ الْخَبَرَ عَنِ اللَّهِ أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا التَّصْدِيقُ. Kapag mayroong totoong ulat tungkol kay Allah, siyempre yung mga ayat sa Quran at tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahih na hadith, hindi marapat para sa mananampalataya ang magkaroon ng anumang pananaw dito. Ang marapat sa kanya yung magpatotoo sa mga ito. Sinabi ni Allah sa Surah Ali Imran, chapter 3, verse 7, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ang mga rasikhun, ang rasikh, sila yung matatag ang kanilang kaalaman o ang kanilang pananampalataya ay nakapundasyon sa kaalaman. Hindi yung umaarte lang na umaasta lang na mananampalataya, umaastang banal. Hindi yun. Sa yung rasikh, sila yung mga tunay na may kaalaman at ang pananampalataya nila ay nakasalalay sa kaalaman. Kasi madali lang umarte. Kung yung tao, arte-arte siya, kunwari, siya, mananampalataya, kala mo hindi makabasag pinggan, pag maglakad nakayuko, o kung ano-anong drama. Hindi yun ang sukatan ng iman, dahil ang unang sukatan ng iman, syempre, yung kaalaman ng tao. Hindi pwedeng imposible na mabubuo ang iman ng tao nang wala siyang kaalaman. Okay, yan ay tatandaan nyo. Imposibleng mabubuo o tatatag, lalawak, lalalim ang iman nino man nang wala siyang kaalaman. Kasi anong paniniwalaan mo kung wala ka namang alam? Yung mga tao na wala namang alam pero umaastang banal, mas malapit sa munafik yun kaysa sa mu'min. Kaya mag-iingat kayo sa inyong mga pakikisamahan. So yung mga rasikh, mga matatatag sa kaalaman ay nagsasabi na niwala kami dito, na sinasabi anumang bagay na ipinahayag na napagtibay, pinaniniwalaan nila ito. Kullun min indi rabbina, lahat ng mga ito ay mula sa aming Panginoon. At walang sino man nga ang makakatanggap ng paalala, liban na lang sa mga may bukas na pag-iisip. So ito yung paliwanag sa hadith na ito, alhamdulillah, na para sa tao, marapat na tatanggapin niya ang mga napagtibay na mga aral ng Islam at hindi siya magkakaroon ng opinyon dito. So meron na lang maikling bahagi, idugtong natin inshallah. At ito naman yung alaqatul malaikati bil abdi fi kabrihi wa mahsyarihi wa daril akhirah. Ang kinalaman daw ng mga anghel sa mga alipin ni Allah doon sa libingan, sa mahsyar, sa araw ng paghuhukom, yung araw ng pagtitipon, o araw ng, hasyar. Ang hasyar kasi technically paglikas, pero ang araw ng paghuhukom, hasyar din siya, o yung lugar ng pagtitipon tinatawag na mahsyar kasi patungo doon, aalis o hahayo ang mga tao papunta roon. At yung darul akhirah, ito na yung buhay niya sa kabilang buhay, na magsisimula nga siyempre sa barzakh, sa araw ng paghuhukom, impyerno at paraiso sa dulo nito. So yun nga,
Sayati fi mabhatil imani bil yawmil akhir insyaallah ta'ala ma yakunu minal malaikati nahwul ibad ba'dal mauti min su'alil malakaini lil abdi fi kabrihi. So nabanggit na nga sa aklat tungkol sa akhirah, yung tungkol sa mga anghel na magtatanong sa alipin ni Allah sa libingan. Di ba natalakay na natin ito doon sa Qiyamatus Sugra, na magtatanong sa mga tao doon sa libingan, sino? Sina Munkar at Nakir. Wahadani huma munkarun wa nakir, at sila nga sina Munkar at Nakir. Wa anna minhum malaikatun yuna'imunal ibad fi kuburihim, at mayroong mga anghel na tutulong, kumbaga, na makatanggap ng biyaya ang mga alipin ni Allah na matutuwid at mananampalataya doon sa libingan. So, isa yon sa magiging trabaho ng mga anghel, yung maging kasama ng mga mananampalataya sa libingan, inshallah. Wa akhiruna yu'adhibuna al-kafara wal mujrimin. At ang iba naman sa kanila ay nagpaparusa sa mga kuffar, sa mga hindi mananampalataya at sa mga makasalanan. Maaring kasama na rito yung makasalanang Muslim. So kahit Muslim, wala siyang kawala sa parusa sa libingan kung ang kanyang kasalanan ay mayroong kalakip na parusa sa libingan pa lang. O maaring nga na yung kasalanan niya ay maparurusahan sa libingan at doon sapat na yung parusa sa kanya. Maaring doon pa lang mapapatawad na siya, inshallah. Iba-iba yung antas nila ayon sa nais ni Allah. So gayon din siyempre, wastikbaluhum lil mu'minina fi yawmil qiyamah, ang mga anghel sila ang sasalubong sa mga mananampalataya sa araw ng paghuhukom. Wa nafhu Israfila fi sur, at si Israfil na siyang iihip sa trumpeta. Wa hashruhum linnasi lil hisab, at yung pagtitipon ng mga anghel para sa pagtutuos sa araw nga ng paghuhukom. Wasukuhumul kafara ila jahannam, at ang pagtulak ng mga anghel sa mga kuffar patungo sa impyerno. Wal mu'minina ilal jannah, at hindi naman itutulak nila o gagabayin nila yung mga mananampalataya papasok sa paraiso. Wa qiyamuhum ala ta'dhibil kuffar finnar, at ang mga anghel din ang siyang magpaparusa sa mga hindi mananampalataya, at kahit mu'min o kahit Muslim na papasok sa impyerno, anghel din ang magpaparusa sa kanila. Kasi anghel ang namamahala sa impyerno, hindi si Satanas. Si Satanas kasama lang dun sa mga pinarurusahan sa impyerno. So mga anghel ang nagpaparusa sa impyerno. Wasalamuhum alal mu'minina fil jannah. At ang mga anghel ay babati sa mga mananampalataya sa paraiso, sa pagpasok nila, at maaaring mangyari pa ang pagbati nito ng mga anghel sa mga mananampalataya sa iba pang mga pagkakataon. So napakarami na tinukoy dito na relasyon ng anghel sa mga tao na may kinalaman sa kanilang kabilang buhay. Katulad nga nung pagdating nila sa mga tao sa pangkalahatan, kahit propeta ay pinupuntahan ng malakal maut. Kahit si Musa alayhis salam, katulad doon sa naunang hadith na iniulat ni Imam Muslim, at dito naman yung iba't ibang mga trabaho ng mga anghel na may kinalaman sa kabilang buhay, sa kamatayan pa lang ng tao, sa pagpunta niya sa libingan, sa barzak, sa pagkabuhay muli, sa araw ng paghuhukom, sa pagpasok sa paraiso o impyerno. Lahat ay kasama ng mga anghel o lahat ng mga lugar na yon at panahon na yon o pangyayari, kasama ng mga tao ang mga anghel. So si Allah, nagpapatupad siya ng ilang mga bagay na itinakda niya sa pamagitan ng mga anghel, alhamdulillah. So ngayon, inshallah, sa susunod, tapos na natin itong bahagi na ito sa mga trabaho ng mga anghel na may kinalaman sa mga tao sa pangkalahatan. So ngayon naman, inshallah, yung relasyon ng mga anghel sa mga mananampalataya. Ano yung kanilang
paraan ng pakikitungo sa mga mananampalataya sa mundong ito at syempre pati na rin sa kabilang buhay, inshallah. So, tutuloy natin to next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.